Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tiffany's POV. Sa mga narinig mula sa bibig ni Dimitri, bigla ako nawalan ng gana. Sino ba naman ang gaganahan kung hanggang sa kasarapan naming dalawa? Hindi kaaya-ayang katagang lumalabas sa bibig niya. Garan pa man, hinayaan ko na lang. Tiniis ko ang sakit ng kalooban habang paulit-ulit niya akong inaangkin na parang walang kapaguran. Hayok na hayok sa laman si Dimitri at hindi ko nga alam kung saan siya kumukuha ng energy dahil sa makilang ulit niyang pag-angkin sa akin. Hindi ko nga namalayan para nakatulog na pala ako dahil sa sobrang pagod. Nagising na lang ako, masakit ang buo kong katawan. Para kong binugbog sa sobrang sakit habang dahan-dahan na bumabangon sa higaan. Wala na si Dimitri sa tabi ko kaya agad akong nakaramdam na ng lungkot. Umaasa kasi ako na sana katabi ko siya hanggang sa pagising ko. Masakit man ang buong katawan, pinilit ko pa rin maglakad patungong banyo para maligo. Sobrang lagit ng pakiramdam ko. Dagdagan pa na nakakaramdam na rin ako ng pagkalam ng aking sikmura. Nasa kasarapan ako ng aking pagligo nang marinig kong pagkalampag ng pintuan ng kwarto ko. Dinig na dinig ko yon mula dito sa loob ng banyo, kahit di pa ako tapos maligo, kagad kong hinagilap ang bathrobe ko at nagmamadali, naglakad patungong pintuan ng kwarto para pagbuksan kung sino man ang kumakatok. Di ko maiwasan makaramdam ng inis na mapansin ko na si Monica ang nabungaran ko. Ano naman kaya ang kailangan ng babaeng to? Bakit palagi siyang pumupunta dito sa bahay? Talaga bang binigyan na siya ng karapatan ni Dimitri na maglabas-pasok dito sa loob ng bahay namin? Anong kailangan mo? Walang gana akong tanong sa kanya. Sinipat muna ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa bago nagsalita. Ngayon ako nakakita ng utusan na kailangan pang sundo nito sa servant's quarter para lang mautusan. Tama nga siguro si Dimitri na hindi ka lang inutil, kundi wala ka pang pakinabang. Maanghang na wika nito. Di ko naman maiwasan na makaramdam ng galit sa sinabi niya. Kung tutuusin, wala siyang karapatan na pagsalataan niya ako ng ganito, lalo na't nandito kami sa sarili naming pamamahay ni Dimitri. At sino ka sa palagay mo para sabihin sa akin ng ganyang bagay? Isa ka lang sa mga naging babae ng asawa ko na never magiging legal. Kahit ano pang sabihin mo, pagbalik-balik na rin man natin ang mundo, ako pa rin ang asawa niya at mananatili kang kabit niya hanggat gusto niya. Galit kong bigkas. Pakiramdam ko biglang nanginig ang buo kong laman dahil sa galit. Talaga lang ha? Apektado na sana ako sa sinasabi mo ngayon, kaya lang sa nakikita ko sa sitwasyon mo ngayon, parang ikaw yatang pinagsawaan niya dahil itinakwil ka na niya. Nakangisi nitong sagot sa akin. Para naman akong sinampal na makailang ulit dahil sa sinabi niya. Sapul talaga ako at tagos yon hanggang kaluluwa ko. Kaya kung ako sa'yo, lumayas ka na dito. Huwag mo nang ipilit pa ang sarili mo kay Dimitri dahil wala na siyang amor pa sa'yo. Ako na ang mahal niya at wala ka na magagawa doon. Muli nitong bigkas habang kitang-kita ang panguuyam sa kanyang mga mata. Di ko na mapigilan pa ang sarili ko at mabilis kong hinila ang buhok niya dahil sa galit. Kagad naman akong napasigaw sa sakit. Hindi ako papayag na mas ikaw ang pipiliin ni Dimitri kumpara sa akin. Akong asawa niya kaya huwag mo akong bastusin. Galit kong bigkas habang mahigpit ang pagkakahawa ko sa buhok nito. Wala kang pakialam kung mabunot ko man ang buhok niya at makalbo siya. Ang gusto ko lang mailabas ang sama na nararamdaman ng puso ko. Hindi ka na niya mahal kaya huwag kang assuming. Akin na si Dimitri at sooner or later, tuluyan ka na niyang palalayasin sa buhay niya. Balakas na bigkas nito, kasabay ng pagtusok na mahahaba nitong kuko sa braso ko. Kagad ko tong nabitawan, kasabay ng malakas na pagkakatulak nito sa akin at ang pagkawalan ko sa balanse sabay napaupo ako sa sahig. Naramdaman ko ang pagsipa nito sa likod ko, kaya naman hindi ko mapigilang mapaigik sa sakit. Sa sunod na gawin mo pang labanan ako, hindi lang yan na matitikman mong muchacha ka. Sisiguraduhin kong malalaman ni Dimitri ang ginawa mo sa akin. Galit na wika nito at sinampal-sampal niya pa ang sarili niya. Ginulo ang sariling buhok. Nagtataka naman akong napatitig dito habang iniinda pa ang sakit sa balakang dulot ng pagkakabagsak. Tingnan natin kung sino sa ating dalawa ang kakampihan niya. Nakangisi pa nitong bigkas at mabilis akong tinalikuran. Naiwan naman akong tinutulungan ng sarili ko na makatayo. Masakit na nga ang katawan ko. Masakit pa ang puso ko dahil sa mga nangyari.
Hindi ko alam kung hanggang kailan ko papasanin ang kalbaryo na ito. Hindi ko alam kung makakayanan ko pa ba ang lahat. Sa kabila namang nangyari, pinilit ko pa rin ang sarili ko na bumalik ng banyo para tapusin ang pagligo ko. Nagulat pa ako ng pagkalabas ko ng banyo na abutan ko si Dimitri na prenteng nakaupo sa higaan at diretsong nakatitig sa akin. Anong ginawa mo kay Monica kanina? Kaagad na tanong nito. Baka sa boses niya ang pagiging seryoso, kaya hindi ko maiwasan makaramdam ng pagkailang. Bakit? Nagsumbong ba siya sa'yo? Anong sinabi niya? Sagot ko naman. Kaagad na nagdikit ang kilay nito at mabilis akong nilapitan, kasabay ng pagdapo ng palad niya sa pisngi ko. Di ko naman maiwasan ang pagbagsak ng luha ko sa aking mga mata dahil sa sakit ng kalooban. Natinamo ko. Sa susunod na saktan mo pa siya, hindi lang yan ang matitikman mo sa akin? Bigkas nito habang nanlilisik ang mga mata. Lalong dumoble ang sama ng loob na nararamdaman ko dahil mas kinampihan niya pa ang Monica na yon kumpara sa akin. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig mula kay Dimitri. Talagang kamping-kampi siya sa Monica na yon kumpara sa akin na asawa niya. Sana lang ba ako lulugar sa buhay niya? Ginawa ko naman lahat para maging maayos kami pero parang wala lamang sa kanya. Dimitri, ayaw mo man lang bang magtanong kung bakit kami nagkasikatan? Nanahimik ako dito pero siya tong punta ng punta dito sa kwarto ko at kung ano-anong mga salita ang naririnig ko sa kanya. Umiiyak na sagot ko sa kanya habang hawak ko pa rin ang nasaktan kong pisngi. I don't care kung nasaktan ka man. Ang importante sa akin ay ang kapakanan ni Monica dahil hindi siya inutil na kagaya mo. Sooner or later, mabibigyan na ako ng anak kaya umayos ka, Tiffany. Simula ngayong araw, dito na siya titira sa bahay na to. Kaya gusto kong pagsilbihan mo siya para hindi siya ma-stress. Galit na sagot nito. Lalo naman akong napatanga sa sinabi niya. Hindi kayang tanggapin ang kalooban ko na makakasama ko sa isang bahay ang kabit niya. Sobra naman yatang pang-aapak sa pagkatao ko ang ginagawa ni Dimitri. Hindi na kayang tanggapin pa ng pride ko ang ginawa niya sa akin. Anong sabi mo? Dito na siya titira? No, hindi ako papayag. Magkaroon naman sana kayo ng kahit konting delikadesa, Dimitri. Ako ang asawa mo at gusto mong pagsilbihan ko siya? Galit kong sagot. Kagad naman tong napangisi. At sino nagsabi sa'yo na asawa pa rin ang tingin ko sa'yo? Tiffany, simula pinairal mo ang pagiging inutil mo, tinapos ko na kung ano man namamagitan sa ating dalawa. Isa ka na ng basura sa paningin ko na wala ng kwenta? Galit na bigkas nito. Tapos hanggang kaloob-looban ng puso ko sinabi niya, kaya hindi ko maiwasan mapaiyak ng malakas. Hindi kayang tanggapin ang kalooban ko na kay bilis na tapos ang pagsasama namin na masaya. Tuluyan niya na nga siguro ako na binura sa puso niya kahit nasasabi niya na ang bagay na to. Ang sakit, walang kapantay na sakit. Hindi ko mapigilang hawakan ang dibdib ko dahil pakiramdam ko. Sa sobrang sikip no, nahihirapan ako sa paghinga. Napatras pa ako nilang hakbang sa kanya bago dahan-dahan napaupo sa sahig. Nakaismid lang akong tinitigan ni Dimitri. Wala man ako nakikitang pakikisimpatya sa mukha nito habang nakatingin sa akin. Lalo ako napaiyak. Wala ka na magagawa pa kung ito man ang desisyon ko. Huwag ka nang umasa na magkakaayos pa tayo dahil hindi na mangyayari yon. Muling bigkas ito bago dahan-dahan na naglakad paalis. Kagad ko naman na ikuyom ang kamao ko bago ako nagsalita. Kung wala na talaga akong halaga sa iyo, maaari mo na ba akong palayain? Hayaan mo ako makaalis na sa bahay na to. Mahina akong bigkas. Sapat lang na marinig niya kaya't kagad tong napalingon sa akin. Daan-daan akong nilapitan at hinawakan sa baba. Tinaas niya ang mukha ko habang titig na titig to sa mga mata ko. No, hindi ko pinapahintulutan na umalis ka. Mananatili ka sa tabi ko hanggang sa huli mong hininga. Galit na bigkas nito at patulak akong binitawan. Nagmamadali na tong lumabas ng kwarto. Naiwan naman akong di matigil-tigil ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Ang gutom na nararamdaman ko kanina bigla akong nakalimutan. Parang gusto ko nalang mamatay dahil sa sobrang sama ng loob na nararamdaman ko. Di ko na nga namalayan pang oras at muli akong nakatulog na basang-basa pa rin ang luha sa aking pisngi. Lulugo-lugo akong bumangon at nagmamadaling lumabas ng silid. Sobrang tahimik ng buong paligid at mukhang umalis din si Dimitri dahil walang paborito nitong kotse sa garahe na palagi niyang ginagamit. Di ko maiwasan mahawakan ang aking tiyan. Sobrang gutom na talaga ako kaya dumiretso na ako ng kusina.
Nadismaya pa ako dahil wala na isang pagkain sa loob ng ref. Lahat ng stocks mukhang sinadyang tanggalin para wala siguro akong makain. Kung ganon, mas nanaisin pa yata ni Dimitri na mamatay na lang ako sa gutom dahil sa mga pinaggagawa niya. Marami akong napabuntong hininga. Naglakad papunta sa kwarto namin ni Dimitri. Wala akong balak na magpakamatay sa gutom, kaya naman lalabas ako para makakain. May debit at credit card ako nakatago sa walk-in closet ko sa bandang damitan at di naman siguro papakilaman ni Dimitri yun. Hindi ko nga nabanggit sa kanya ang tungkol sa bagay na yun. Di naman nakalak ang pintuan ng kwarto kaya mabilis ako nakapasok. Muli akong naluha na mapansin ko, wala nang meding picture namin na nakahang sa wall. Wala na rin ang mga picture frames. Mukhang ipinatanggal lahat yun ni Dimitri at baka itinapon na. Dali-dali akong pumasok sa loob ng walk-in closet. Kagad ako nakahinga na maluwag na makita ko ang maliit kong bag na naglalaman ng mahahalaga kong gamit. Ilang mga alahas at ATM cards kung saan pumapasok ang mga allowance ko mula kina mama at papa. Kinuha ko lang ATM ko at ilang cash bago ako nagmamadaling naglakad palabas ng kwarto. Diretso ako sa labas ng gate at nagabang ng taxi. Mabilis ako nagpahatid sa kalapit na mall. Halos lunchtime na makarating ako ng mall kaya't sa restaurant ako dumiretso. Mamahaling restaurant para walang masyadong tao at maka-order kaagad ako. Sobrang gutom ko na rin talaga at sumasakit ng ulo ko. Pumipitik-pitikan at para nandalabo din ang paningin ko. Siguro dala ng gutom dahil tanghali na. Hindi pa nalagyan ng laman ang aking sikmura. Mabilis nang ako naka-order at na-serve ang pagkain. Sa sobrang gutom ko, dali-dali kong nilantakan yon at parang wala nang bukas. Para lang muling matigilan dahil bigla na namang pumitik ang sentido ko habang kinurap-kurap ko pa ang aking mga mata. Halos wala akong maaninag sa paligid kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng panik. Sapo ko ang aking ulo habang pinipilit kong kumalma. Hindi pwedeng magpadala ako sa takot, lalo na't nag-iisa lamang ako. Baka sa sobrang stress kaya't nakaramdam ulit ako ng ganito. Tiffany? Kagad ako nagangat ng aking ulo nang marinig kong may tumatawag sa pangalan ko. Pamilyar sa akin ang boses niya kaya't naman di ko maiwasan mapaisip kung sino siya, lalo na't sobrang blurred pa rin ang buong paligid. Who are you? Tanong ko. Ginagamit ko pa ang pinakakaswal kong boses, kahit ang totoo, takot na ako. What happened? Nakakapagtampo ka naman? Ang bilis mo naman makalimot? Sagot nito. Malapit lang ang kanyang boses pero dahil wala akong naaaninag, hindi ko talaga makikita ang kanyang mukha. Sorry? Sagot ko. Si Rico! Ako si Rico. Grabe ka naman, nag-asawa ka lang. Kinalimutan mo na kagad ako? Natatawa nitong sagot. Naramdaman ko pa ang pag-upo nito sa tapat ko kaya naman kaagad kong inunat ang aking kamay at hinawakan to. Naalala ko na. Siya si Rico na anak ng best friend ni Papa Fergus. Si Rico na binugbog ni Dimitri noon sa coffee shop. What happened, Tiffany? Bakit kayo ng itsura mo? May masakit ba sa'yo? Bakit ang putla mo? Narinig ko pang tanong niya. Lalo ako nakaramdam ng takot. Parang gusto ko nang maiyak dahil wala pa rin akong vision. Bakit parang tagal naman yatang bumalik? Nangyari na to sa akin nung busy pa ako sa school pero pinilit kong ibinaliwala. Kusa lang din namang nawala yun nung kinasal kami ni Dimitri tapos bumalik na naman ngayon. Di ko tuloy maiwasan na makaramdam ng takot. Paano kung tuluyan akong mabulag? Ano na lang ang mangyayari sa akin? Mas lalo siguro akong pagtatawanan nila Dimitri at Monica. Rico, I don't know why this is happening to me but I cannot see anything. Please help me. Sagot ko habang mahigpit na nakakapit dito. Ilang saglit din tong di nakapagsalita kaya dahan-dahan akong napabitaw dito. Okay. Don't worry. Tutulungan kita? Sagot nito at mabilis akong hinawakan at inakay patayo. Pinilit ko naman ang sarili kong magpakatatag habang nagpapatianod sa bawat paghila ni Rico sa akin. Nagkotse na kami na maramdaman ko ang unti-unting pagbalik ng paningin ko sa kanya kaya agad naman akong nakahinga na maluwag. Sorry, pero alam kong wala akong karapatan na magtanong sa'yo. Pero anong nangyari? Ba't nag-iisa ka lang sa restaurant sa gantong sitwasyon? Nasaan ang asawa mo? Sinasaktan ka ba niya? Sunod-sunod na tanong ni Rico na nagpawindang sa akin. Sandali akong sumulyap dito bago sinagot. Ayos lang na magtanong ka. Mas maganda rin siguro na may makakausap ako. Total naman, di na ibang pamilya mo sa pamilya namin? Sagot ko naman. Alam ba to ni na tita at tito? Tanong nito. Kagad akong umiling kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata.
Sana kung ano man ang malalaman mo ngayon, wag mo na lang banggitin sa kanila. Kung gusto mo ng kasagutan sa lahat ng tanong mo, magkukwento ko. Pero sana hanggang dito lang. Wag mo na ipaalam kahit kanino, lalong-lalo na kina mama at papa at kuya. Sagot ko habang simple kong pinupunasan ng luha sa aking mga mata. Tanging pagtango lang naman ang sagot ni Rico habang pasulyap-sulyap to sa akin. Iniwalahin na ako ni Dimitri. Nagalit siya sa akin dahil nakunan ako. Hindi ko ginusto yon pero halos isumpa niya na ako. Paumpisa kong kwento. Nagulat pa ako dahil kaagad nitong tinabi ang sasakyan at huminto. Gulat itong tumitig sa akin. Ano? Ang babaw talaga ng gagong yon. Gigil na sagot nito. Lalo ko napaiyak. I know, at may iba na siya. Dinadala niya sa bahay, sobrang sakit. Pakiramdam ko unti-unti niya akong pinapatay. Araw-araw akong sinisisi niya sa pagkawala ng anak namin. Sagot ko habang humahagulhol na ng iyak. Wala ako narinig na kahit anong kataga kay Rico kaya muli ako nagsalita. Ayoko ipaalam to kay mama at papa. Ayoko magalit sila kay Dimitri. Mahal na mahal ko siya at kahit gantong ginawa niya sa akin, gusto ko pa rin siyang protektahan. Muli kong bigkas. Pero Tiffany, paano ka? Paanong kalighayahan mo? Hindi na usong martir ngayon, huwag mong sayangin ang buhay mo sa kanya. Kung ayaw niya na sa'yo, hiwalayin mo na siya? Sagot nito. Kaagad naman akong umiling. No, ayoko. Hindi ko kaya. Alam ko katanghan yung gagawin ko pero umaasa ako na magbabago siya. Na mararamdaman niya na mahalaga ako sa kanya. Sagot ko. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ko dito bago to nagsalita. Alam mo, nangihinayang ako dahil late na akong dumating sa buhay mo. Kung napaaga lang sana, hindi ko sana hinayaan na mapalapit ka ng ganyan sa gagong yon. Wala siyang kwenta dahil sinasaktan ka niya. Hindi mo deserve lahat ng nararanasan mo, Tiffany, dahil napakabait mong babae. Sagot nito. Di naman ako agad napatitig dito habang tuloy-tuloy pa rin ang pagbagsak ng luha sa aking mga mata. I know, pero tinanggap ko na lang na kasama siguro to sa buhay may asawa. Magiging maayos din siguro kami. Nanumpa kami sa harap ng altar na magsasama kami sa hirap at ginhawa, kaya aasa ako na magbabago rin siya, na magiging maayos din ang pagsasama naming dalawa. Sagot ko. Di naman nakaimik na si Rico bagkus muli itong nag-drive. Katulad ng sinabi nito, sa ospital niya ako dinala at kaagad nag-book ng appointment sa isang doktor. Maraming tanong ang binato sa akin. Kung kailan pa nag-umpisang sumakit ang ulo ko, kasabay ng panandali ang pagkawala ng paningin ko. Nirefer pa ako sa iba't ibang test na siyang labis kong ipinagtaka at ang lahat ng gumagawa at nag-assist sa akin ay walang iba kundi si Rico lamang. Hindi na ako nagprotesta pa na nag-request ang doktor na kailangan ko rin daw sumailalim sa MRI test. Yun daw ang pinakamabilis na paraan para ma-detect kung may abnormality na nagaganap sa loob ng ulo ko. Nakonektado sa mga mata ko. Pagkatapos sumailalim sa iba't ibang test na hindi ko naman maintindihan kung ba't kailangan pang gawin, kagad na ako nagaya kay Rico na umuwi muna. Medyo nakakaramdam din ako ng pagkahilo at pananakit ng ulo ko. Isa pa, hindi ako komportable dito sa loob ng ospital, lalo na kapag nakakakita ko ng taong may sakit. 2 to 3 weeks pa lalabas ang result ng MRI mo. Gusto mo bang samahan kita ulit dito sa ospital? Tanong sa akin ni Rico habang tumatakbo ang sasakyan namin sa medyo ma-traffic na kalsada. Kung di lang sa kakulitan nito, baka hindi ako pumayag na sumailalim sa iba't ibang test na iyon. Palagi kasi nitong sinasabi sa akin na baka hindi normal ang nangyayari sa akin at kailangan ko ng serbisyong medikal. May mga vitamins na nireseta sa akin ng doktor. Mababa raw kasi ang dugo ko at kailangan ko ng tamang pahinga habang hinihintay ang result ng MRI. Ako na lang siguro. Masyado na kitang naabala. Kaya ko ng sarili ko, Rico? Pilit ng iting sagot ko sa kanya. Di niya ako obligasyon para pag-aksihan niya ng oras. Malapit lang opisina ko dito sa city kaya't masasamahan kita sa lahat ng lakad mo. Kung gugustuhin mo, huwag kang mag-alala sa akin, Tiffany. Malaki ang utang na loob ng pamilya namin sa'yo simula nang bumalik kami dito sa Pinas. Lahat ng ginagawa ko ngayon bukal sa kalooban ko. Sagot naman ito. Di ko naman maintindihan kung anong ibig niyang sabihin kaya hindi ako nakasagot. Ang totoo, bagsak ang kabuhayan namin simula nang bumalik kami sa bansa. Mabuti na lang tinulungan kami ng ama mo para makabangon. Nag-invest siya sa mga medical equipment sa business namin ngayon kaya unti-unti kaming nakakabangon. Pagkakwento nito.
Kaya naman agad akong napatango. Salamat, Rico. Ayaan mo at kapag kailangan ko ng tulong, hindi ako magdadalawang isip na tawagan ka. Nakangiti ko namang sagot para matapos ng usapan namin. Mabilis lang naman naming narating ang bahay. Nagulat pa ako na mapansin ko ang presensya ni Dimitri sa labas ng gate. Mukhang ako ang inaabangan nito dahil kita ko ang galit sa mga matang nakatitig sa akin habang pababa ako ng kotse. Bigla ako nakaramdam ng hindi maipaliwanag na takot. Sino nagsabi sa iyo na pwede ka nang umalis ng bahay? Narinig kong bigkas si Dimitri habang naglalakad papalapit sa amin. Taranta kong nilingon si Rico na noon wala pa yatang balak na umalis. Umalis ka na, please. Kaya ko ng sarili ko. Galit siya't baka masaktan ka na naman niya. Nakikiusap kong wika kay Rico. Kagad namang tumalim ang mga mata ni Rico habang nakatingin sa gawa ni Dimitri bago magsalita. Bakit ka ba nagtitiis sa gagong yan? Okay, aalis ako pero babalik ako, Tiffany. Nandito lang ako kung sakaling kakailanganin mo ng tulong. Wika pa nito at mabilis na pinaarangkada ang sasakyan, paalis kasabay na mahigpit na pagkakahawak ni Dimitri sa balikat ko at malakas akong hinatak papasok ng gate. Nawala lang ako saglit, nakipaglandian ka na sa ibang lalaki. Ganyan ka ba kababang uri ng babae, Tiffany? Hindi mo ba talaga kayang makontento sa iisang lalaki lang? Halos pasigaw na bigkas si Dimitri habang hatak-hatak pa rin ako nito hanggang sa makapasok sa loob ng bahay. Masakit ang pagkakabaon ng kamay nito sa balikat ko at alam kong mag-iiwan niyo ng pasa pero hindi ko na lang pinansin pa. Bigla kasi ako nakaramdam ng takot sa nakikita kong galit sa kanya ngayon. Halos pasalya niya akong itinulak sa sofa at pagpasok namin, Dimitri, wala akong ginagawang masama. Aksidente ang pagkikita namin ni Rico. At nagpresenta siya na ihatid ako. Maniwala ka sa akin, hindi kita nilo. Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang maramdaman ko ang pagdapo ng palad niya sa pisngi ko. Pakiramdam ko saglit ako nabingi dahil doon. Hindi ako makapaniwala na sa pangalawang pagkakataon, nagawa niya akong saktan hindi lang emotionally, mentally, pati na rin physically. Huwag ka nang magpaliwanag kung ayaw mong matamaan ka sa akin, Tiffany. Alam na alam ko nang lukaw ng bituka mo, ng babaeng kagaya mo. Wala ka nang ang silbi, nagawa mo pa talagang makipaglandian sa iba. Galit na bigkas nito. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak. Hindi ko akalain na ganito na pala kababa ang tingin sa akin ni Dimitri. Hindi ko alam na ganito siya kawalang respeto sa akin. Naramdaman ko ang paghawak ito sa likod ng buhok ko at inangat ang aking mukha. Nandilisik akong tinitigan sa mga mata bago nagsalita. Hindi ka kontento sa akin, kaya nagawa mong sumama sa ibang lalaki? Kaya ka naghahanap ngayon ng iba? Bakit, Tiffany? Bakit ba napakawalang kwento mo? Nagsisisi ako na ikaw ang pinakasalan ko? Galit na muling bigkas nito. Tagos hanggang kaloob-looban ng puso ko, kaya't lalo nag-uunahan sa pagpatakang luha sa aking mga mata. Kung wala na talaga akong halaga sa'yo, pwede bang maghiwalay na lamang tayo? Sagot ko habang sunod-sunod ang paghikbi. Lalong humigpit ang pagkakahawak nito sa likod ng ulo ko. Halos matanggal na ang anit ng buhok ko dahil sa kanyang ginagawa. Pero hindi ko pinagtuunan pa ng pansin iyon. Mas masakit ang nararamdaman ng puso ko kaysa sa sampal at paghila niya sa buhok ko ngayon. Para ano? Para malaya ka nang makisama sa ibang lalaki? No. Tandaan mo, akin ka lang at mananatili ka sa tabi ko habang buhay? Galit na bigkas nito. Kasabay ng paghatak ito sa suot kong damit. Lalo ko napaiyak ng isa-isa nitong punitin ang suot ko. Di ako makapalag dahil pakiramdam ko na ubusan ako ng lakas sa mga pinagagawa niya. Hanggang kailan titiisan ni Tiffany ang ugaling demonyo ni Dimitri? Si Rico na kaya ang taong makakatulong kay Tiffany? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.